Dear Admin, matagal ko pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba ang sulat na ito. Ilang beses ko itong sinimulan, tapos binubura ko rin. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil nahihiya ako sa nangyari. Sa edad kong ito, pakiramdam ko hindi na dapat ako naloloko. Pakiramdam ko dapat mas matalino na ako, mas maingat, mas sanay na sa buhay. Pero admin, minsan pala, kahit matagal ka nang lumalaban sa hirap, may mga pagkakataon pa ring may makakapasok sa buhay mo, hindi dahil kulang ka sa isip, kundi dahil pagod ka na at gusto mo lang maramdaman na may nakakaalala sa'yo bilang tao. Ako po si Lorna, 52 years old biyuda, taga Camarines Sur. Mahigit 11 taon na akong domestic helper dito sa Qatar. Hindi ko na mabilang kung ilang pamilya na ang napagsilbihan ko at ilang beses akong nangakong ito na ang huling kontrata ko, pero laging may dahilan para mag-extend. Noong una, para makapagtapos ang panganay. Pagkatapos noon, para naman sa pangalawa. Hanggang sa ang natira na lang ay ang bunso kong anak na nasa college na ngayon. Ang pangarap ko, admin, simpleng-simple lang. Kapag nakapagtapos ang bunso, uuwi na ako. Ayoko nang tumanda sa ibang bansa. Gusto ko na lang magtinda kahit maliit, mag-alaga ng halaman, gumising ng hindi nag-a-alarm ng alas 5 ng umaga para maglinis ng bahay ng ibang tao. Namatay ang asawa ko ilang taon bago ako umalis. Hindi kami mayaman, pero masaya naman kami noon. Hindi perpekto ang buhay, pero may kasama akong umuuwi sa bahay. May kausap ako habang kumakain. May nag-aalala kapag inuubo ako. Nang mawala siya, doon ko unang naramdaman kung gaano kalakas ang katahimikan. Sa umpisa, ang akala ko kaya ko. Sabi ko, may mga anak naman ako. Pero habang tumatagal at tumatanda ang mga anak, napansin kong normal lang pala na magkaroon sila ng sarili nilang mundo. Hindi na sila yung dati na bawat problema sa akin tumatakbo. Hindi ako nagrereklamo. Sa totoo lang, proud ako sa kanila. Yung panganay ko may pamilya na. Yung pangalawa may trabaho na rin. Yung bunso na lang talaga ang tinatapos ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, konting tiis na lang. Isang diploma na lang. Isang graduation na lang. Tapos uuwi na ako. Dito sa abroad, iba ang pagod. Hindi lang katawan. Minsan pati isip at puso. Gigising ka para magtrabaho. Tapos pagdating ng gabi, hihiga ka na lang. Minsan may ka-video call ang mga kasama mo. May asawa, may boyfriend, may kausap hanggang madaling araw. Ako, admin, madalas pagkatapos kong mag-message sa mga anak ko at siguraduhin okay sila, tahimik na ulit. Manonood ng kung ano, mag-i-scroll, tapos matutulog. Hindi rin ako yung tipong naghahanap ng relasyon. Sa edad kong ito, parang nakakahiya na. Minsan nga kapag may nagsasabing, maamang bata niyo patingnan, tinatawanan ko na lang. Sinasabi ko matanda na ako para sa mga ganyang bagay. Ang focus ko na lang ay makauwi. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga ako matapos maglinis ng kusina, may pumasok na message request sa social media. Hindi ko na sasabihin kung saan kasi baka gamitin pa ng iba. Ang profile picture ay isang lalaki na mukhang foreigner. Nasa gitna ng dagat ang picture niya, naka-uniform. Ang nakalagay sa profile, Sea Captain. Hindi ko pinansin nung una. Pagkatapos ng ilang oras, nag-message ulit. Hello ma'am, I hope I am not disturbing you? Hindi ako sumagot. Kinabukasan, may message ulit. You look like a kind woman. Have a good day. Admin, hindi ito unang beses na may nag-message sa akin. Pero kadalasan bastos agad. O kaya halatang nanghihingi ng kung ano. Ito kakaiba. Walang landi. Walang pilit. Kaya dahil siguro bored ako, sumagot ako ng simpleng thank you. Doon nagsimula. Hindi siya mabilis magsalita. Hindi rin siya yung puro papuri. Tatanungin niya lang kung kumain na ako. Kumusta trabaho? Ilang taon na raw akong nasa abroad. Minsan isang araw isang message lang.
Minsan mawawala tapos babalik. Ilang araw lumipas bago niya sinabi pangalan niya. Ang sabi niya, widower din daw siya. Matagal na raw nawalan ng asawa at may isang anak na nasa ibang bansa rin. Kapitan daw siya ng barko at madalas nasa dagat, kaya hindi palaging available. Hindi ko alam kung bakit pero parang gumaan ang loob ko. Siguro dahil pareho kaming may pagkawala. Pareho kaming may mga anak. Pareho kaming matagal nang nagtatrabaho. Pero malinaw sa isip ko noon na usap lang. Hanggang sa dumating yung isang gabi na sobrang pagod ako. Nagkaroon ng problema sa trabaho. Napagalitan ako kahit hindi ko kasalanan. Hindi ko naman masabi sa mga anak ko kasi ayokong mag-alala sila. Nag-message siya. How was your day? Hindi ko alam kung bakit, pero sumagot ako ng mahaba. At admin, sa unang beses matapos ang maraming taon, may nakinig sa akin ng walang nagmamadali. Hindi siya nagbigay ng advice agad. Hindi niya sinabi na magiging okay din. Ang sabi lang niya, you are stronger than you think. But strong people also need someone to ask if they are okay. Napaisip ako, kailan nga ba huling may nagtanong sa akin kung okay lang ba ako? Mula noon, halos araw-araw na kami nag-uusap. Hindi buong araw, hindi rin parang magjowa. Pero napansin ko, inaabangan ko na ang gabi. Kapag tapos na trabaho ko, chine-check ko kung may message. Minsan may voice message pa. Mabagal siyang magsalita. Kalmado, magalang. Hindi ko maintindihan, pero may mga araw na mas gusto ko pang marinig ang boses niya kaysa manood. Isang gabi sinabi niya na mas madali raw kung lilipat kami sa WhatsApp dahil mahina internet nila habang nasa barko. Doon ako nagdalawang isip. Sabi ko, hindi ako sanay. Sabi niya, okay lang, walang pilitan. Pero admin, lumipat din ako. At hindi ko alam noon na yun pala ang unang hakbang sa pinakamalaking pagkakamali na magagawa ko bago sana ako makauwi sa Pilipinas. Paglipat namin sa WhatsApp, doon nagsimula na mas maging parte siya ng araw ko nang hindi ko namamalayan. Noong una, wala naman akong iniisip na espesyal. Sa isip ko noon, may nakausap lang akong maayos at magalang na tao. Hindi ko naman hinahanap ang relasyon at hindi ko rin pinangarap na may makilala pa sa edad kong ito. Ang gusto ko lang talaga noon ay matapos ang pag-aaral ng bunso at makauwi ng tahimik sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, may mga bagay pala na hindi mo namamalayan hanggang hindi ka na nakakabalik. Simple lang ang usapan namin noong umpisa, hindi buong araw, hindi rin sobrang lambing. Minsan good morning lang, minsan magtatanong kung kumain na ako o pagod ba ang trabaho. Kapag may oras daw siya sa barko, mag-iiwan siya ng voice message. Medyo kakaiba ang accent niya, pero hindi ko naman inisip nun. Sabi niya, matagal na raw siyang nagtatrabaho sa dagat, kaya sanay siyang mag-isa at madalas daw mahina ang signal. Minsan ganito ang message niya, good morning Lorna, hope your work easy today. O kaya, please don't skip food, you need take care yourself. Kapag sumasagot ako, simple lang din. Sinasabi ko kung ano ginawa ko buong araw o kung gaano kapagod ang trabaho. Hindi rin ako sanay mag-English kaya minsan putol-putol ang sagot ko. Pero hindi niya pinaparamdam na mali ang grammar ko o may dapat ikahiya. May isang gabi na sobrang pagod ko. Napagalitan ako sa bahay na pinagtatrabahuhan ko dahil may hindi mahanap ang amo ko kahit hindi naman ako ang huling gumamit. Maliit na bagay, pero siguro naipon na lang din ang pagod ko. Nag-message siya at nagtanong kung okay lang daw ba ako. Hindi ko alam bakit, pero sumagot ako ng mas mahaba kaysa dati. Kinuwento ko na minsan nakakapagod maging OFW dahil kahit pagod ka kailangan tuloy pa rin. Sinabi ko rin na ayokong sabihin sa mga anak ko ang mga problema ko dahil ayokong mag-alala sila. Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos ng ilang minuto, may voice message. Ang sabi niya, Lorna, strong women always think they need carry all. But no,
Strong people also need somebody ask if they okay. Admin, simpleng salita lang, pero matagal ko nang hindi naririnig yung ganong klaseng concern. Hindi ko maalala kung kailan huling may nagtanong sa akin kung okay lang ba ako nang hindi may kasunod na hihingi o aasahan. Doon siguro nagsimula na mas maging bukas ako sa kanya. Kinuwento ko ang tungkol sa asawa ko. Sinabi kong byuda ako at matagal na rin siyang wala. Kinuwento ko na noong mawala siya, hindi na ako nag-isip tungkol sa sarili ko. Ang nasa isip ko na lang ay mga anak at gastusin. Sinabi ko rin na 2 anak ko ang nakatapos na at isa na lang ang nasa college. Pangarap ko na lang ay makagraduate ang bunso at makauwi na ako. Sabi niya, "Your children very lucky. Not all mother can sacrifice like that." Hindi ko alam, pero parang may kakaibang pakiramdam kapag may taong na-appreciate yung mga bagay na matagal mo nang ginagawa na parang normal na lang. Habang tumatagal, naging mas madalas ang usapan namin. Hindi naman sobrang dikit, pero naging parte na siya ng routine ko. Kapag break ko, chine-check ko kung may message. Kapag gabi, inaabangan ko kung may voice message siya. Minsan nagkukwento siya tungkol sa barko. Nagpapadala ng pictures ng dagat, ng pagkain nila. Minsan picture niya na naka-uniform. Hindi naman sobra-sobra, kaya hindi rin ako nagtaka. May mga pagkakataon din na nagbibiro siya. Tinanong niya minsan kung marunong daw ba akong magluto ng pagkain sa Pilipinas. Sabi ko marunong, pero simpleng pagkain lang. Sabi niya, "Maybe one day you cook and I wash dishes." Natawa pa ako at sinabi kong imposible naman yun. Pero admin, habang tumatagal napapansin kong iba na ang pakiramdam ko. Hindi ko lang inaamin sa sarili ko. Kapag may message siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Kapag wala, parang may kulang. Hindi naman ibig sabihin mahal ko na agad. Pero siguro nasanay lang akong may nagtatanong kung kumusta ako. May isang beses na naisip ko bigla kung bakit wala kaming video call. Hindi ko naman hilig yun pero naisip ko lang. Kaya isang gabi sinabi ko, "Maybe next time video call?" Sumagot siya pagkatapos ng ilang oras. Ang sabi, "Not easy here. Internet problem and company strict with video." Hindi ko na pinilit. Pagkatapos ng ilang araw, tinanong ko ulit pabiro. Ang sagot naman, "When contract finish maybe. I want proper talk not bad signal." Ngayon kapag iniisip ko, dapat pala doon palang nag-isip na ako. Pero noon wala akong dahilan para magduda. May pictures naman. May voice messages. Hindi naman nanghihingi ng pera. At sa totoo lang, hindi rin ako eksperto sa mga scam. Habang tumatagal, naging mas personal ang usapan. Nagtatanong na siya tungkol sa mga gusto ko kapag umuwi ako sa Pilipinas. Sabi ko gusto ko na lang ng simpleng buhay. Magtanim, magluto, magising na hindi nagmamadali. Sabi niya, simple life is good life. Tapos may kasunod siyang tanong na hindi ko nakalimutan. "Lorna, can I ask one question?" Sabi ko, "Ano yun? Do you think woman can love again after long time?" Hindi ako agad sumagot. Pakiramdam ko hindi tungkol sa babae ang tanong niya, kundi tungkol sa akin. Ang sagot ko, "No, I think my time done already." Nag-send siya ng voice message. Mabagal siyang magsalita. Ang sabi niya, "No, 52 not old, heart not retire, woman still deserve care." Admin, alam kong parang simpleng usapan lang, pero tumama sa akin yun. Kasi matagal ko nang hindi iniisip ang sarili ko bilang babae. Pakiramdam ko noon nanay na lang ako. OFW provider, tagabayad ng tuition. Hindi ko na maalala kung kailan huling may nagsabi sa akin na pwede pa rin akong maging masaya. Pagkatapos noon, mas naging sweet ang usapan namin pero hindi bastos. Minsan sasabihin niya na miss niya raw ang voice ko kapag matagal akong hindi nagre-reply. Minsan sasabihin niyang sana hindi ako masyadong napapagod. Kapag may sakit ako, magre-remind siya na uminom ng gamot. Unti-unti, nasanay ako. Hanggang sa isang araw, humingi siya ng picture ko.
Hindi naman kakaiba. Ang sabi lang niya, "Send me smile photo. I want see happy face." Nag-send ako ng simpleng selfie habang break. Pagkatapos ng ilang minuto, sumagot siya. Beautiful smile. Nahihiya akong aminin pero kinilig ako. Ilang taon din walang nagsabi sa akin ng ganun. Pagkatapos noon, minsan nagpapalitan kami ng pictures. Hindi malaswa. Mga simpleng larawan lang ng pagkain, trabaho o mukha. Sa isip ko normal lang yon dahil magkaibigan naman kami at parang mas lumalalim na ang connection. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang nag-send ng sunod-sunod na pictures. Una picture ng malaking kahon. Tapos may laman ng mga imported na tsokolate. May laptop, may alahas, may bagong cellphone, may branded na bag. At huling picture, may envelope na may perang nakasilip. Kasunod noon ang voice message. Lorna, I know you don't ask anything from me. That's why I prepare little surprise. I want make you smile. Nagulat ako. Sinabi ko agad na hindi kailangan at sobrang mahal naman ng mga nasa picture. Sumagot siya, "No worry, I want do this because you good woman." At admin, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may maliit na parte sa akin na nagsimulang maniwala na baka may naghihintay pala sa akin pagkatapos ng pagiging OFW. Hindi ko alam noon na yung kahong tinitingnan ko sa screen ay hindi regalo. Simula na pala yon ng pinakamahal na pagkakamali sa buhay ko. Noong gabing ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng kahon, hindi ko agad alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang una kong naramdaman ay hiya. Dahil sa totoo lang, wala naman akong hinihingi sa kanya. Ilang beses ko pa nga sinabi na wag na siyang gumastos dahil hindi naman kami mag-asawa at hindi rin ako sanay tumanggap ng mamahaling bagay. Pero habang tumatagal ang usapan namin noong gabing iyon, marunong pala talaga silang gumawa ng pakiramdam na hindi ka humihingi, pero parang deserve mo. Sabi ko sa kanya na sobra naman at bakit kailangan pa niyang bumili ng napakaraming bagay. Sumagot siya at sinabi na buong buhay ko raw ay puro ako nagbibigay sa ibang tao at panahon naman daw na may magbigay sa akin. Admin, simpleng sentence lang pero tumama na naman sa akin dahil sa isip ko noon, hindi naman talaga ako nasanay tumanggap. Simula nang mamatay asawa ko, puro bigay na lang ang buhay ko. Kapag bonus, para sa tuition. Kapag overtime, para sa bahay. Kapag may extra, para sa anak. Kaya nung may taong parang gustong magbigay ng walang kapalit, hindi ko naisip na pwede pala yung pain. Pinakita niya isa-isa ang laman ng kahon. May chocolates daw para sa mga anak ko. May laptop para sa bunso dahil minsan naikukwento kong nahihirapan sa school requirements. May alahas daw para kapag umuwi ako. May bagong cellphone para hindi na raw luma ang gamit ko. May branded na bag. Tapos may isang larawan na medyo kinabahan pa ako dahil may envelope na may perang nakasilip. Sinabi ko agad na hindi kailangan ng pera at wala akong hinihingi. Sumagot siya at sinabi na maliit na tulong lang daw yon para sa bago kong buhay kapag nakauwi na ako. Noong nabasa ko yon, parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil admin, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero para siyang taong matagal nang nakikinig sa mga pangarap ko. Alam niyang gusto ko nang umuwi. Alam niyang gusto kong magsimula ulit. Alam niyang pagod na akong maging OFW. Tinanong ko kung bakit siya gumagastos ng ganon at ang sagot niya ay dahil nagtitiwala raw siya sa akin. Ngayon, kapag iniisip ko, yun pala ang isa sa pinakamalakas na ginagamit nila. Kapag pinaramdam nilang pinagkakatiwalaan ka, gusto mo ring patunayan na karapat-dapat ka sa tiwala. Kinabukasan, nag-message siya ulit at sinabi niyang naipadala na raw ang package at may tracking number na. Nag-send siya ng screenshot. May pangalan ko pa, may destination at parang kompletong shipping details. Hindi ko masyadong inintindi dahil hindi naman ako sanay sa ganyan.
Pagkatapos ng ilang minuto, nag-send siya ng link ng tracking website at sinabi niyang pwede ko raw i-check kahit kailan. Admin, binuksan ko yung website at doon ako mas naniwala. Hindi siya mukhang fake. Maayos ang design. May logo, may tracking history, may status, may petsa, may movement. Nung inilagay ko yung tracking number, lumabas talaga ang package. Nakalagay na accepted na ang shipment, nasa transit, at gumagalaw pa ang location. Naalala ko pa na napangiti ako mag-isa sa kwarto. Hindi ko sinabi sa mga anak ko. Hindi ko sinabi sa mga kaibigan. Hindi dahil tinatago ko. Siguro gusto ko lang munang masigurado bago ako magkwento. Ayoko rin marinig na pinapangunahan ako o pinapahiya. Sa mga sumunod na araw, lagi kong chine-check yung tracking. Kapag may bagong update, sinesend ko sa kanya. Sinasabi niya na malapit na raw at matutuwa ako kapag dumating na. Minsan tinatanong ko kung bakit may pera sa loob at sinasabi niyang normal lang daw iyon at wag akong mag-alala. Hindi ako nagtanong sa iba. Hindi ko rin sinearch kung pwede ba talaga yon. At yun ang isa sa mga pagkakamali ko. Habang tumatagal, parang mas excited pa ako sa package kaysa sa sarili ko. Nag-iisip na ako kung saan ilalagay yung laptop. Sinasabi ko sa sarili ko, baka ibigay ko na lang sa bunso. Yung bag baka gamitin ko pag uwi. Yung chocolates para sa mga apo. Admin, nakakahiya aminin. Pero nagsimula na akong maniwala na baka may magandang nangyayari na sa akin pagkatapos ng mahabang panahon. Tapos dumating ang araw na nagbago lahat. Nasa trabaho ako noon at naglilinis ng dining area nang may pumasok na email sa phone ko. Hindi ko agad pinansin. Pagkatapos ng ilang minuto, may WhatsApp message din mula sa hindi kilalang number. Binuksan ko at ang nakalagay ay urgent delivery notice. English ang laman, kaya hindi ko agad naintindihan lahat. Pero ang pagkakaintindi ko, naka-hold daw ang package at may kailangan daw i-clear. Kinabahan ako at nag-message agad sa kanya para itanong kung anong nangyari. Sumagot siya agad at sinabi niyang huwag daw akong magpanik dahil minsan daw may issue sa customs kapag mataas ang value ng package. Tinanong ko kung anong ibig sabihin at sinabi niya na normal lang daw yon at kailangan lang ng processing. Akala ko, problema niya yon dahil siya naman ang sender. Pero may sumunod na message na nagsabing, ang receiver daw ang kailangang mag-process ng payment. Natigilan ako. Tinanong ko kung bakit ako ang magbabayad. Sumagot siya at sinabi niyang, temporary lang daw at ibabalik din niya agad kapag na-release ang package. Sabi pa niya, nangyayari raw talaga yon minsan. Admin, doon ako unang kinabahan ng totoo. Hindi ako sanay sa customs at wala akong alam sa ganung proseso. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam ang gagawin. Sabi niya, wag daw akong mag-alala at tutulungan niya ako. Maya-maya may tumawag, English ulit. Hindi ko maintindihan lahat, pero narinig ko ang mga salitang customs, release, package at payment. Pagkatapos ng tawag, may email ulit. May amount halos 40,000 piso ang kailangan bayaran. Nung nakita ko yung halaga, hindi ako agad sumagot. Nag-message ako sa kanya at sinabi kong malaki ang hinihingi. Sumagot siya at sinabi, Lorna, trust me. After release package, you get everything. Hindi ako sumagot agad. Buong araw magulo ang isip ko. Sa isip ko, bakit ako magbabayad para sa bagay na hindi ko naman hiningi? Pero sa kabilang banda, iniisip ko rin yung package. Iniisip ko yung effort. Iniisip ko yung mga pinakita niyang laman. At iniisip ko rin yung sinabi niya dati na nagtitiwala siya sa akin. Kinagabihan, nag-send siya ng voice message. Mabagal siyang magsalita at sinabi niyang alam niyang mahirap pero hindi naman daw siya nanghingi ng pera sa akin noon at sana tulungan ko raw siya sa pagkakataong yon dahil ayaw niyang maibalik ang package. Admin, doon nagsimulang magulo ang isip ko. Hindi ko sinabi sa mga anak ko. Hindi ako nagtanong sa mga kasama ko.
Sarili ko lang ang kausap ko. At habang nakahiga ako noong gabing yon, unang beses pumasok sa isip ko ang tanong na hindi ko dapat pinaniwalaan. Paano kung totoo nga? Paano kung ito na yung taong gustong maging parte ng buhay ko? Paano kung ito na yung pagkakataon na may taong nagbibigay naman sa akin pagkatapos ng mahabang panahon? Hindi ko alam noon na yung tanong na yon ang magtutulak sa akin para gawin ang desisyong sisira sa plano kong makauwi. Hindi ako agad nagdesisyon pagkatapos kong makita yung unang customs fee. Ilang beses kong tiningnan yung email, ilang beses kong binuksan yung tracking website at paulit-ulit kong binasa yung amount. Ang hinihingi ay 40,000 pesos para daw sa customs release ng package. Nung una akala ko mali lang ang basa ko dahil para sa akin, sobrang laki na nun. Hindi ako mayaman. Hindi rin ako yung OFW na malaki ang natatabi buwan-buwan. Matagal ko nang pinagpaplanuhan yung pag-uwi ko sa Pilipinas at bawat perang naiipon may nakalaan na. May para sa tuition ng bunso, may para sa bahay, may para sa emergency, at may para sa pagsisimula ko kapag nag-for good na ako. Buong gabi akong hindi mapakali. May parte sa akin na nagsasabing huwag dahil hindi naman ako ang nagpadala ng package. Pero may parte rin na nagsasabing baka normal lang at wala lang akong alam sa proseso ng mga international shipment. Habang iniisip ko yun, nag-message siya at tinanong kung okay lang daw ba ako. Sinabi kong kinakabahan ako at hindi ko maintindihan kung bakit ako ang kailangang magbayad. Sumagot siya na normal lang daw yon kapag may mataas na declared value at wag daw akong matakot dahil ibabalik din naman daw niya lahat ng gastos ko. Sabi pa niya, "Lorna, trust me. If I can do this myself, I do. I don't want you lose the package." Admin, ngayon naiisip ko na hindi siya ng pressure, hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagpakita ng desperation. Parang lagi niyang pinaparamdam na ako pa rin ang may kontrol sa desisyon. Pero habang iniisip ko yun noon, hindi ko napansin na unti-unti na pala akong tinutulak. Kinabukasan day off ko, kaya mas marami akong oras mag-isip. Binuksan ko ulit ang tracking website at nakita kong gumalaw ulit ang status. Nakalagay na waiting for customs release. Doon lalo akong naniwala dahil sa isip ko, kung fake ito, bakit may movement pa? Hindi ko naisip na pwede palang kontrolado rin nila yung website. Bandang hapon, may panibagong email at reminder na kailangan ma-process agad ang payment para hindi ma-return ang package. Kasabay noon, nag-message siya at tinanong kung nakausap ko na raw ang customs. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero nagdesisyon akong bayaran. Hindi ko ginalaw lahat ng ipon ko. Pinag-ipon-ipon ko muna yung perang tinabi ko para sa susunod na padala sa anak ko at yung emergency fund na matagal kong iniingatan. Noong nakumpleto ko ang 40,000 pesos at naipadala ko, parang may mabigat na bato sa dibdib ko pero may kakaibang ginhawa rin dahil iniisip ko tapos na. Sinend ko ang resibo at ilang minuto lang ang lumipas, nag-reply siya agad. Sabi niya, "Thank you, Lorna. You helped me so much. I never forget this." Noong gabing yun, chinek ko ulit ang tracking at gumalaw nga. Nakalagay na cleared na raw ang package at papunta na sa final processing. Admin, doon tuluyang bumaba ang duda ko. Sabi ko sa sarili ko, tama pala ang desisyon ko. Pero kinabukasan, may email ulit. Akala ko release notice na. Hindi pala. May panibagong bayarin. Processing charge daw na 5,000 pesos. Nung una nainis ako, nag-message ako sa kanya at tinanong kung bakit may dagdag na naman. Sumagot siya na minsan daw may final processing fee pagkatapos ng customs at wag daw akong mag-alala dahil maliit na lang yon kumpara sa laman ng package. Admin, doon ako nagkamali ulit. Sa isip ko, nakapagbigay na ako ng 40,000. Sayang naman kung titigil ako dahil sa 5,000. Kaya nagpadala ulit ako.
Pagkatapos kong magbayad, gumalaw na naman ang tracking. Nakalagay na awaiting release. Doon na nagsimula yung sunod-sunod na maliliit na halaga. Pagkalipas ng ilang oras, may email na insurance verification at kailangan daw ng 1,000 pesos. Hindi ko na masyadong inisip dahil maliit na lang kumpara sa una. Nagpadala ulit ako. Kinabukasan may documentation update na 2,500 pesos. Tapos may release confirmation na 1,500 pesos. Tapos may transfer validation na 3,000 pesos. Admin, kapag iniisip ko ngayon, parang nakakabaliw dahil bawat maliit na amount nun, parang wala na lang sa akin. Ang iniisip ko kasi, hindi yung perang lumalabas. Ang iniisip ko yung 40,000 na nauna ko nang nailabas. Ayoko tanggapin na baka mali ako. Kaya imbes na huminto, mas lalo akong nagpatuloy. Unti-unti na uubos yung perang tinabi ko. Noong wala na akong mailabas, doon ko unang ginawa ang bagay na hindi ko akalaing gagawin ko. Nangutang ako sa kapwa OFW. Hindi ko sinabi ang totoo. Sinabi ko may emergency sa bahay at ibabalik ko agad sa susunod na sahod. Habang nanghihiram ako, mabigat na yung pakiramdam ko, pero iniisip ko, ilang araw na lang naman at matatapos na. Pagkatapos kong maipadala yung huling bayad, naghintay ako. Pero iba na ang nangyari. Dati kapag nagme-message ako, mabilis siya sumagot. Ngayon umaabot na ng ilang oras bago mag-reply. Kapag nagtatanong ako tungkol sa package, maikli na lang ang sagot niya at madalas sinasabing konting hintay na lang. Kapag tinatanong ko kung pwede ba kaming tumawag, may dahilan na naman. Minsan mahina internet. Minsan busy. Minsan nasa inspection daw sila. Nung una hindi ko pinansin. Sinasabi ko sa sarili ko, baka trabaho lang. Pero habang tumatagal, mas dumadalang ang message niya at mas madalas package na lang ang pinag-uusapan namin. Nawala na yung dating nagtatanong kung kumain na ba ako. Nawala na yung mahahabang voice message. Nawala na rin yung mga usapan tungkol sa future. Isang gabi, hindi ko na napigilan. At nagkwento ako sa isa kong kasamang OFW. Hindi ko sinabi lahat. Sinabi ko lang na may package at may customs at nakapagbayad na ako ng ilang beses. Tahimik lang siya habang nakikinig. Tapos tinanong niya ako kung ilang buwan na kaming magkausap at kung nag-video call na ba kami kahit isang beses. Noong sinabi kong wala, kahit isa, tumingin lang siya sa akin at sinabi ng mahinahon, "Ate, sigurado ka bang totoo yan?" Admin, noong gabing yon, unang beses akong natakot, hindi dahil baka hindi dumating ang package. Natakot ako dahil unang beses pumasok sa isip ko na baka hindi package ang hinihintay ko. Baka katotohanan na ayokong tanggapin. Noong gabing sinabi sa akin ng kasama kong OFW yung tanong na yon, kung sigurado ba akong totoo ang kausap ko. Hindi ako agad nakasagot. Ngumiti lang ako at sinabi kong baka iba lang talaga ang proseso ng mga international package at wala lang kaming alam. Tumango siya pero halata kong hindi siya kumbinsido. Hindi na rin niya ako pinilit. Pero admin, simula nung marinig ko yung tanong na yon, parang may maliit na boses sa isip ko na hindi na tumigil. Pagbalik ko sa kwarto, hindi ako agad natulog. Binuksan ko ulit yung tracking website at matagal ko lang tinitigan. Ilang linggo ko na itong chine-check, pero nung gabing yon, parang iba na ang pakiramdam ko. Bigla kong napansin na wala pala akong totoong naiintindihan sa mga status. Mukha lang siyang professional, pero puro generic ang nakasulat. Sinubukan kong pindutin yung ibang bahagi ng website. Naghanap ako ng contact details, office address, customer support at iba pang impormasyon, pero kulang-kulang ang laman. Nung una hindi ko pa rin tinanggap. Iniisip ko, baka hindi lang talaga ako marunong. Nag-message ako sa kanya at sinabi kong gusto ko siyang makausap ng maayos. Hindi tungkol sa package. Gusto ko lang siyang makita, kahit 5 minuto sa video call. Sabi ko, matagal na kaming nag-uusap at gusto ko lang makasigurado. Hindi siya sumagot agad.
Ilang oras ang lumipas bago siya nag-reply at sinabi niyang nasa trabaho raw siya at mahina ang internet. Sabi ko, okay lang at pwede naman sa ibang araw. Kinabukasan tinanong ko ulit. Wala nang sagot. Hinintay ko buong araw hanggang gabi. Wala pa rin. Admin, doon ako unang kinabahan ng totoo. Hindi dahil sa package, hindi dahil sa pera, kundi dahil unang beses kong naramdaman na parang may iniiwasan siya. Kinabukasan nag-message ulit siya, pero hindi tungkol sa video call. May panibagong problema raw. Sabi niya na hold ulit ang package at kailangan daw ng final settlement para tuluyang ma-release. Tinanong ko kung magkano at sinabi niyang 8,000 pesos na lang daw at yun na raw ang huli. Noong nabasa ko yun, hindi ako sumagot agad. Parang may kung anong naputol sa loob ko. Hindi ako nagalit. Hindi rin ako naiyak. Napagod lang ako. Habang hawak ko ang phone, bigla kong binuksan ang pinakaunang usapan namin. Binasa ko lahat mula umpisa. Yung unang hello, yung mga good morning, yung mga voice messages, yung mga tanong niya tungkol sa pamilya ko, yung mga pangarap na pinag-usapan namin. Habang nagbabasa ako, may mga bagay akong napansin na dati hindi ko nakikita. Kapag malungkot ako, parang laging tama ang sagot niya. Kapag may duda ako, laging may paliwanag. Kapag may bayad, laging huling beses na raw. At sa dami ng pinag-usapan namin, kahit isang totoong video call wala. Doon ako natakot. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero sinend ko yung tracking website sa isa ko pang kasamang OFW na medyo marunong sa internet. Sabi ko pakitingnan kung mukhang normal ba. Ilang minuto lang lumipas at nag-reply siya. Tinanong niya kung sigurado raw ba akong legit yung kausap ko. Sabi niya parang kahina-hinala yung website at parang hindi totoong courier. Nag-search daw siya at may mga kahawig na reklamo. Parehong style. May online relationship, may package, may customs fee, may sunod-sunod na bayad. Tapos nawawala. Admin, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam nung oras na yon. Hindi ako agad naniwala. Sabi ko, baka nagkakamali lang siya. Kaya ako mismo naghanap. Binuksan ko ulit ang website. Sinubukan kong hanapin sa internet. Unti-unti kong nakita ang mga kwento. Iba-ibang bansa, iba-ibang pangalan. Pero pare-pareho ng paraan. May package, may tracking, may customs, may bayad. Tapos wala. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Binuksan ko ulit ang chat namin at nag-message ako. Sinabi ko, sabihin mo ang totoo. Walang sagot. Naghintay ako. Nag-message ulit ako at sinabi kong kung scam ito sabihin na lang niya. Wala pa rin. Tinawagan ko, hindi sumagot. Ilang beses, wala. Pagkatapos ng ilang minuto, tinignan ko ulit ang profile na wala ang picture. Pagkatapos ng ilang segundo, hindi ko na makita ang status. Sinubukan kong mag-message. Hindi na pumasok. Admin, doon ko tuluyang naintindihan. Block na ako. Umupo lang ako sa gilid ng kama at matagal na nakatingin sa screen. Hindi ako agad umiyak. Parang walang laman yung katawan ko. Paulit-ulit kong iniisip baka may paliwanag pa. Baka may emergency. Baka may dahilan. Pero habang tumatagal, mas malinaw na wala na. Doon ko binilang lahat. Yung unang 40,000 pesos. Yung 5,000, yung 1,000, yung 2,500, yung 1,500, yung 3,000, pati yung mga hiniram ko, pati yung mga tinabi kong ipon. Mahigit 60,000 pesos. Admin, hindi ako mayaman. Hindi maliit na halaga yon. Hindi lang pera yon. Parte yon ng pag-uwi ko. Parte yon ng plano kong matapos na ang pagiging OFW. Parte yun ng perang nakalaan para sa anak ko. At doon ako umiyak. Hindi dahil sa package, hindi dahil sa pera. Umiyak ako kasi ang tanga-tanga ko. Umiyak ako kasi umasa akong may taong nakakita sa akin bilang babae pagkatapos ng napakahabang panahon. Umiyak ako kasi naniwala akong may taong magsasabi sa akin
na ako naman ang aalagaan. At mas masakit pala, mawala yung pakiramdam na yon kaysa mawala yung pera. Kinabukasan tumawag ang bunso kong anak. Tinanong niya kung okay lang ba ako dahil parang matamlay raw ako. Hindi ko alam bakit, pero doon ako bumigay. Hindi ko na napigilan at umiyak ako sa tawag. Hindi ko masabi agad. Paulit-ulit lang akong nagsosorry. Hanggang sa sinabi ko rin lahat. Akala ko magagalit siya. Akala ko sasabihin niyang ang tanda ko na para maniwala. Pero ang sabi lang niya sa akin, "Ma, bakit hindi mo sinabi sa amin na malungkot ka?" Admin, doon ako mas nasaktan. Kasi buong panahon akala ko pera ang dahilan kung bakit ako naloko. Hindi pala. Pagod, lungkot, at pakiramdam na matagal ka nang walang nakakapansin sa'yo bilang tao. Unti-unti kong binayaran ng utang. Na-delay ang plano kong pag-uwi. Kinailangan kong mag-extend ulit ng kontrata. Masakit pero tinanggap ko. Hanggang ngayon nasa abroad pa rin ako habang sinusulat ko ito. Pero hindi na ako nahihiya. At kung may gusto akong sabihin sa kapwa, OFW, ito yun. Hindi nakakahiya magmahal ulit. Hindi nakakahiya umasa. Hindi nakakahiya magtiwala. Ang nakakahiya ay yung mga taong ginagamit ang pagod, lungkot at kabutihan ng iba para manloko. Kapag may kausap kayo online at ayaw kayong makita kahit isang beses, kapag masyadong mabilis ang pangako, kapag may package at kayo ang pinagbabayad, kapag laging may bagong dahilan at laging last payment na raw, tumigil muna, magtanong, humingi ng opinyon. Kasi minsan hindi tayo naloloko dahil mahina tayo. Naloloko tayo dahil matagal na tayong lumalaban ng mag-isa. Sana maging lesson po ito hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng makakarinig at makakapanood ng kwento ko. At sana wag niyo naman po akong i-bash. Maraming salamat po. Mga kabayan, bago tayo tuluyang magtapos sa kwentong ito ni Lorna, gusto muna naming mag-iwan ng isang maikling paalala. Hindi lahat ng scam nagsisimula sa pera. Minsan nagsisimula ito sa pakikinig, sa pag-aalala, sa mga simpleng good morning, at sa pakiramdam na may nakakaalala ulit sa'yo pagkatapos ng mahabang panahon. Kaya kung OFW kayo o may kakilala kayong malayo sa pamilya, huwag mahiyang magtanong at humingi ng opinyon. Lalo na kapag may pera nang involved o may bagay na parang masyadong maganda para maging totoo. At gusto rin naming malaman mga kabayan, saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito? Comment ninyo kung nasaan kayo ngayon at gaano na kayo katagal bilang OFW. Lagi naming binabasa ang inyong mga comments at nakakatuwang makita kung gaano karaming kababayan natin ang sabay-sabay nakikinig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Baka may nanonood ngayon mula sa Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Hong Kong, Singapore, Canada, Barko, o baka nasa Pilipinas lang habang nagpapahinga. I-comment ninyo mga kabayan para makita rin ng iba kung gaano kalawak ang ating munting komunidad. At kung gusto ninyo pa ng isa pang kwento na siguradong mapapaisip kayo, panoorin din ninyo ang isa nating kwento na pinamagatang Biyuda, Ginagabi-gabi ng Boy. Sa unang tingin, parang simpleng kwento lang ito ng paglapit at pag-aalaga. Pero habang tumatagal, may mga detalye na unti-unting mabubunyag at mapapatanong ka kung pagmamahal ba talaga o may ibang dahilan sa likod ng lahat. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW. Bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.